Tiwala ang mga leader sa Kamara na walang makikitang blanko ang Korte Suprema sa isusumiting kopya ng enrolled bill ng 2025 national budget. Ito'y matapos atasan ng Korte ang Malacanang at Kongreso na isumite ang kopya ng enrolled bill pati na ang mismong 2025 General Appropriations Act. Ginawa ng Korte ang request bilang paghahanda sa preliminary conference sa kaso sa February 28. Sinabi ni na House Assistant Majority Leaders Jude Asidre at Jill Bongalon na kumpiyansa silang makokontra ng Korte Suprema ang paratang na mga kumukwestiyon sa budget enactment process. Sinabi ni Asidre na maninindigan siya sa regularity ng 2025 national budget at welcome sa kanya ang inisyatiba ng kataas-taasang hukuman. Sa ngayon anya ay maigigiit ang enrolled bill doctrine na iginagalang sa jurisprudence na siyang magiging basehan ng nakasulat sa enrolled bill. Tiniyak ni na Asidre at Bongalon na tatalima ang Kamara sa hiling ng Korte pero nilinaw nilang walang makikitang blank items lalo na ang mga halagang kinukwestiyon. Mas maganda na umano ito nang makita ng mga mahistrado at sila mismo ang makapagsasabi na walang blanko taliwas sa pahayag ng petitioners. Maging sa 2025 GAA na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay wala raw blanko kaya maituturing itong valid na ayon sa batas at binding. Nilinaw naman ni Bongalon na walang pirmang makikita sa enrolled bill dahil final copy ito bago i-transmit sa Office of the President para i-review. Samantala, kinwestiyon ni Asidre kung bakit isinama sa respondents sa kaso si House Speaker Martin Romualdez gayong hindi siya miyembro ng Bicameral Conference Committee. Nililihis umano nito ang issue na nakatuon dapat sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mababatid ay tinakda ng Korte Suprema ang oral arguments hinggil sa 2025 budget sa April 1 sa Baguio City. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.